Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bagsak na. Nako, biglaan to, di inaasahan ni Romualdez. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan natin alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yun mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kabayan, si Taxman, si Tom Taxman, Department of Finance Secretary Ralph Recto. Department of Finance Secretary Ralph Recto nagbabala. Pilipinas posibleng malugi kung ibababa ang VAT sa 10%. Ayan mga kababayan. Grabe ka naman Recto. Sino ba ang makikinabang kapag ibinaba ang value added tax sa 10%? I think nasa 12% yata ngayon ang value added tax mga kababayan. 2% lang po ang tatanggalin. At sinasabi mo na agad na posibleng malugi ang Pilipinas. Pero dito po sa trillion, trillions, okay? Sabihin na natin trillions, matagal na ito na mga pangungurakot pagnanakaw sa ating gobyerno, hindi mo sinasabing, teka lang, di ba? Baka nalulugi ng Pilipinas sa mga pagnanakaw ng mga politikong ito. Di ba? Samantalang kung babawasan lang ang value added tax, di ba? Sino ang makikinabang? Taong bayan. Tapos yung kuryente, bawasan nyo na rin. Di ba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dito kay Ralph Recto? Pagdating talaga sa taong bayan, medyo kayo very very concerned if ito ba ay makakatulong or hindi. Kapag nakakatulong, you are against. Dito naman po sa mga pagnanakaw sa ating gobyerno. Hindi lang po yan 10% ang nawawala. Magkano po ang nawawala? Sabi nga po doon sa 45 or 40% ng kabuuang I think 60% yata ng kabuuang budget sa mga proyekto ay napupunta sa mabubuting kamay. Correct me if I'm wrong sa percentage mga kabayan. Pero grabe, di ba? Ay nako. Anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Aray ko po, ito na naman. Malacanang, Yussi Claire Castro na naman po mga kababayan, ayon po dito sa balita. Malacanang nililinis ni Marcos ang kalat ng nakaraang administrasyon. Aray ko po. Hindi kaya kayo ang nagkalat? Diba? Grabe naman po itong si Castro. Talagang tama po talagang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, na si Castro ay isang napakalaking kahihiyan sa international community. Wala sa hulog Wala sa hulog. Yung kanyang mga sinasabi, wala po sa hulog Bumelta ang Malacanang kay Sara Duterte matapos itong sabihing hindi nagtatrabaho si Ferdinand Marcos Jr. At gusto lang manatili sa kapangyarihan. Giit ng palasyo, abala umano ang Pangulo sa paglilinis ng mga kalat na iniwan ng nakaraang administrasyon. Aray ka po. Sinong maniniwala sa'yo sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Sasabihin mo, ang nagkalat pa yung nakarang administrasyon. Uy, hindi kami pinanganak kahapon at nasaksihan namin kung papaano mamuno si former President Duterte. Kaya, hindi ko alam, bakit nagtatagal pa ang ganitong klaseng undersecretary sa ating gobyerno? Kung puro naman kasinungalingan, ang lumalabas sa kanyang bunganga. Diba? You know what? It reflects sa kanyang amo.
You are the reflection of your boss, no? Kaya kung ganito po ang pag-uugali, ganito po ang pananalita ng isang Jose Castro, maybe, no, maybe lang naman po, President Bongbong Marcos Jr. is also like this, no? Mga kaubayan. Ay nako, sino bang lulukuhin nyo? Kayo pa talagang naglinis or kayo ang nagkalat, no? Sa malinis, kayo siguro ang nagkalat sa malinis na pamumuno ni former President Duterte ng nakaraang administrasyon. Hindi yung kayo ang naglilinis ng kalat ng nakaraang administrasyon. It doesn't look like that, mga kaubayan. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, nako, eto ang matindi, oh. Kasi nga po, yan na. Sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr., gustong isangkot ako ng oposisyon sa lahat ng ito. Pero politika lang yan, gusto nila akong tanggalin. Ayan mga kabayan. Sabi naman po ni Representative Kiko Barsaga, buong Pilipinas gusto kang tanggalin. Bagsak na ang ekonomiya natin dahil wala kang ginagawa kung di magnakaw. Ayan ayon po yan kay Representative Kiko Barsaga. What do you think? Mukhang may bagsak ang ekonomiya. Yes, it is. Di ba? Nagnanakaw. Maraming magnanakaw ngayon sa gobyerno natin. No? O, ano po ang inyong masasabi dyan? Mukhang tinamaan yata, ha? Ito pa. Etong matindi. Si former Senator Gringo Honasan nagsalita na po. Kasi eto, pakinggan muna natin. Pakinggan niyo po muna yung sinabi niya. Sabi niya po dito, naglindol sa Cebu. Wala akong nabalitaan na may foreign aid na naman. Okay? Dati-rati sangkatutak na Red Cross na aid siguro ang nasa isip ng mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Magbibigay tayo ng tulong. Kukurakutin lang yan. Ayan mga kaubayan. May point. No? May point po dito si Gringo Honasan. Yung Yolanda, nako, napakarami po ng tulong na dumating sa Pilipinas. Pero ngayon, di ba? Wala Wala tayong nababalitaan. Tama yung sinasabi ni Gringo Honasan. Wala tayong nababalitaan na may foreign aid. Di ba? Maybe. Tama rin yung sinasabi niya na kukurakutin lang kung magbibigay. Tama rin naman kung ako ang bilyonaryo, trilyonaryo. Bakit ko kailangan magbigay sa Pilipinas? Mga kurap ang mga tao dyan Mga taong gobyerno. Di ba? Paano hindi nila sasabihin kurap? Ngayon pa nga lang, sa administrasyong ito, no? Walang nagawa kundi mag-imbestiga ng sarili nila. Sila mismo mga kababayan within the term, no, ng administrasyong ito. Napakarami po ng nangyayari, no? Sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, dalawa lang ang gusto nilang mangyari, no? Ang manatili sa kapangyarihan at ang magnakaw. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Dare to Us. Pahayag ito ni BP Sara tungkol kay Congressman Kiko Barsaga kung ano yung pinaglalaban niya. Sa tingin niya itong ginagawa ng bagitong kongresista at sinagot ni BP Sara yung akusasyon na pakawala daw niya itong si Kiko Barsaga. Na ang handler daw ni Kiko Barsaga ay si BP Sara. Ito, BP Sara Duterte on the accusations na pakawala niya si Kiko Barsaga. Ito ang payag ng Vice Pangulo. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin nyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga,
isa siyang tao na mahirap ma-handle ng kahit sino man, di ba? Nakita nyo naman ang kanyang independence sa pag-iisip nakikita nyo din ang kanyang lakas ng loob. Nakikita nyo din ang prinsipyo niya. Ang isang example nito ay ang mga magulang niya ay hindi unit team. Yun Lenny, ang mga magulang ni Kiko Barsaga noong 2022 election. Si Kiko Barsaga, unit team. Yun. So, pare-parehas pala tayo. Sinuportahan Kiko Barsaga. Ako, sinuportahan ko si BBM. Ngayon, wala na. Nabudol. Kaya pala galit siya. Naniwala siya Sa totoo lang, lahat po tayo, no? Lahat po tayo nabudol. At tayo man din si BBM din. Dahil nga po, ang pagkakaintindi ko kasi noon mga kaubayan sa eleksyon na yon, no? Si BP Sara talaga no? Si BP Sara ang nagdala sa kanila. Pinili ni BP Sara si BBM and I thought it is the right decision, no? Kasi hindi naman, nabudol nga tayo, wala tayong magagawa. BP Sara, ako, tayong lahat, nabudol po tayo. And for the second time, wag na po natin gawin ulit yun. Di ba? Di ba? Nakakainis nga Parang naging parte pa tayo ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Di ba? Parang, hindi lang talagang naging parte tayo para maging ganito ang ating bansa ngayon. Dahil bumoto tayo Pasalamat kayong hindi bumoto sa kanya. Kasi yung konsensya nyo parang, oops, teka lang, wala kaming pakialam dyan. Pero para sa amin, mga kabayan, na kinampanya pa. Walang hiya talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi naman masama, no? Na ituwid yung pagkakamaling yun, no, mga kabayan. Hay nako, nakakapanghinayang. Ngayon ko lang nalaman na unit team pala si Kiko Barsaga noong 2022. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya. Ibig sabihin, di ba? Ang nanay nga niya, si Mayor Jenny Barsaga, tinabihan na niya si Congressman Kiko nung bago pa siya magsalita laban kay Speaker Romualdez na huwag mong kalabanin ang Speaker, anak. Wala, hindi daw talaga makinig itong batang kongresista. So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? O nga naman. So, no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person. I believe so. Pag nagsasalita talagang very eloquent, very witty, talagang nakakabilib ang utak ng batang kongresista nito. Very intelligent. He is his own person. He has his own principles. He has his free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Tingnan niyo ito ang ganda ng sinabi ng Vice Pangulo. Yung iba sinasabi may sayad sa utak. But Vice President is telling us there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately,
Meron tayong administrasyon. Ito na, patutsada na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot. Number two, hindi nabibili ng bullseye. Yan po ang description kay Kiko Barsaga. Una, kung sino man ang nag-akusa na pakawala ni BP Sara, itong si Kiko Barsaga, desperado na yon. Di ba may kanta? Then mga kabayan, kung may tao pong nababayaran, kung may tao pong walang paninindigan, nako, what do you think about the ICI mga kabayan? Anong klaseng mga tao ito? Ha? No, gusto ko lang i-connect, ha? Kasi kung si Kiko Barsaga, napakabata, pero matapang, maprinsipyo, no? Ewan ko lang sa ICI, they are all educated persons, no? Pero they are doing stupid things, no? Ganyan na ba talaga ngayon? Ha? Intelligent persons doing stupid things. Paano natin hindi masasabing stupido? Mismo nga si Attorney Ruy Nagwanson talagang hindi mapigilan. Diba kung napanood nyo yung latest vlog niya, nako, sumabog sa galit dito sa ICI na ito. Kasi biruin nyo mga kaubayan, paano hindi sila maging stupido? Diba? Yung itinuturing na mastermind, gagawin nilang state witness. Ha? Sinong mananagot? Diskaya? Saldico? Kaya lang ang Diskaya hindi na makikipagtulungan sa ICI because of what they did, no? Na si Romualdez na tuloy ngayon ang hero. Diba? Instead na sila ang maging hero kasi sila po ang sambulat ng katotohanan sa buong sambayan ng Pilipino. Sila tuloy ngayon ang nalalagay sa alanganin dahil mas pinili ng ICI na kunin, no, si Martin Romualdez kaysa po sa kanila na sila talaga yung una at nagpangalan sa mga politikong ito. O ganito na lang, kung talagang hindi nga pwede kasi hindi nila sinasa publiko. How do we know? Diba? Hindi natin malalaman kung anong pinag-uusapan nila. Mamaya, hindi pala sila nagmi-meeting. Diretso na yung mga plano nila, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po.